minimum na 24 months savings or contribution. So, sabihin ko, ito yung mga minimum na naka 2 years na sa kanilang trabaho. Kapag ka below 24 months, ano po gagawin? Lump sum payments lang. So, ibig sabihin, sa Pagsibol Village, kung tayo po ay less than 24 months, ang pag-ibig contribution, ang kailangan lang pong gawin ay mag-lump sum payments para po ma-meet natin yung number of required monthly contribution ng pang-feed fund. Number 2, yung age po, not more than 65. Kasi po, ang pinaka minimum or pinaka-short na long term na po na kayang ibigay ni Pag-ibig ay 5 years lang. So as much as possible po, dapat at least 60 years old, yun na lang po yung tanggapin natin na buyer kung meron pang mga mag-apply sa atin na gano'n. May legal capacity na mag-acquire po ng property. Dapat wala pong Pag-ibig housing loan na na-foreclose, in-cancel, or na-bought back. And okay lang naman po na mag-avail pa rin tayo ng kung meron po tayo existing housing loan, kung meron pong buyer na kumuha ng PP5, gusto mo rin ng Luzon, pwede pa rin naman. Basta dapat updated lang yung kanilang existing housing loan. So kahit dalawang housing loan, pwede naman po. Basta kaya pa rin po na kanyang income at maganda po yung kanyang credit standing sa Pag-ibig Fund. Ngayon, ano-ano po yung ating basic requirements para po sa Pagsibol Village, para po sa Pag-ibig housing loan. Housing loan application na may 1x1 ID picture ng buyer. So, kung na po yan. Yung ating proof of income for locally employed, so EC, payslip, saka po yung BIR 2316. Ayan po yung ating regular or normal na hinihingi for our proof of income sa ating mga locally employed. Proof of Pag-ibig contribution, pwedeng ISAP, pwedeng screenshot ng kanilang virtual online. Siyempre, mas convenient yung screenshot lang ng virtual online. Pag-ilagin lang sila sa online, makikita nila yung contribution nila, screenshot lang, okay na yun. Kahit hindi na po yung ISAP. Pwede yung virtual, no? Number 4, dalawang valid ID po ng principal borrower. Kung may asawa, dalawang valid ID rin po ng spouse na mayroong 3 specimen signature. And birth certificate or marriage certificate. Dito po sa certificate na to, hindi naman po ganun strict si Pag-ibig Fund, kahit galing sa local civil registrar, okay lang. Galing sa NSO or PSA, okay lang. Basta, ang mahalaga po dito, malinaw, nababasa. Tsaka yung kanyang details, birthday, name niya, match doon sa pinasa niya mga ID. Tsaka match doon sa record mismo sa kanyang Pag-ibig Fund. Next po, yung pinaka-last proof of billing. Ang pinaka-common na po dito ibinibigay, yung Meralco billing, water bill. Kung wala po talaga, yung barangay clearance. Dahil yung credit card bill, tinatanggap na po yan. Basta po nakapangalan sa buyer, the same time po, yung address na nakalagay doon sa billing is matched doon sa pinila pa niya na reservation agreement form, saka sa housing loan agreement, housing loan application form. So, ito po yung regular dapat na or standard step bago po tayo mag-reserve ng unit sa Pagsibol Village. Number 1 po dapat, yung buyer natin naka-attend ng health. Kasi po, kapag naka-attend siya ng health, at talagang decided siya, at nakumbinsi po siya na talagang kaya niya na mag-avail na ng housing loan, na ito po yung una nating hihingi requirement. Kasi kapag umattend po siya dyan, at meron siyang bit-bit na health certificate, ibig sabihin, naunawaan po niya or naintindihan po niya yung magiging responsibilidad niya sa pagkuha ng Pag-ibig housing loan sa loob ng 30 years to pay. Kapag meron na po siya niyaan, pwede na po siyang mag-sign up ng reservation form. Kailangan po kumpleto ang detalye doon sa RA, sa HLA, at kailangan po sasabitin niya yung mga requirements. Kapag meron na po siyang health certificate, nakapag-sign up na siya ng mga forms natin, nakapag-fill ng requirements, ika-qualify naman po natin yung kanyang pinasang requirements. So yung complete documents po, dapat i-evaluate na natin yon. And kung sino lang po yung qualified at kumpleto yung requirements, sila lang dapat po yung bibigyan at ipa-priority natin na mapilian sila ng unit
kung saan nila gusto, kung Luzon man yan or Pampanga. After po nila ma-qualify, nakumpleto sila, qualify po yung kanilang requirements, nakapili na po ng unit, ang next na po natin dyan, mag-set na po kami ng Buyer's Reference Number or BRN. So ito po, BRN po yung tinatawag natin. Kung ano po yung bawat block and lot ng project po natin, may specific po yan na BRN. Yung block 1, lot 1, may specific po yan na BRN. Para kapag may payment na pumasok po para sa particular block and lot na yun, alam po natin na para kay ganitong buyer po yan. So ayun po yung kagandahan po ng ating BRN. At the same time po, mas pinagaan yung pagbabayad natin, pwede tayo magbayad through any AU